At the foot of what felt like Mount Everest, knowing I had the strength for the climb. 'Cause through every trial, each test and temptation, one thing is sure every time. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Ask me why, I have no hesitation. God does what He says He will do. Well, I'll simply say every battle has taught me there's nothing He won't help me through. So why should I dwell on the hardships and struggles when I look just beyond them? I see the way this will end is with great celebration. And deep in my heart I believe, over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over, over and over, over and over again. Yes. It is hard to understand God's purpose in our lives. It is hard to obey the perfect will of God. But all we need to do is to trust Him with all our heart, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best.
never stop to run the race that God has set before us. Do your best to reach your goal, and God will take the rest. Lay aside your burden at His feet, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. God is faithful every time. Lately I've been through some testing and trials. Felt like a detour that went on for miles. But standing here now looking back, I can say, Lord, I'm thankful. Some storms I thought I would never survive, but here I am feeling so strong and alive. The darkness is past and the morning is bright, and I'm thankful. Lord, I'm thankful like David after Goliath, like Paul and Silas after the jail. I'm thankful like Daniel after the lions. Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. I battled giants of failure and fear, shadows of doubt where my hope was unclear. But all along, Lord, you were hovering near, and I'm thankful. All the seas of my past were a thundering roar that echoed the guilt that I could not ignore. But it's nailed to a cross, and I hear it no more, and I'm thankful. Lord, I'm thankful like David after Goliath, like Paul and Silas after the jail. I'm thankful like Daniel after the lions. Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. I'm thankful, Lord, I'm thankful. Amen. All right. Good songs we heard. Amen. When the hurt goes deeper than the deepest place your heart has ever known. When you're standing in your darkest trial and it seems you're standing all alone.
When the tears fall down like bitter rain, and you're wondering if the sun will shine again. In the midst of disappointment, look around, you'll find a faithful friend. He's walked through my darkest valley, shining light upon the lily by the way. He has picked me up and held me when I thought I could not face another day. Amen. Good morning po sa lahat. Magandang umaga at malamig na umaga. Okay. Unang-una, binabati po namin yung mga lahat na nasa Google. Si Sister Emilia, so far pa lang ang nakikita namin. At ganun din si yung mga nasa FB Live. Mark, hindi ko makita kung sino mga nandoon. Kanina po ang nakita ko, napansin ko sila si Sister Nelda Bore, si Sir Jojo sa Bore, tapos si so far yung palang ang nakita namin. Wala kasi kaming line na makikita. Okay. So, ang topic ngayon, first Friday sa Mother's Devotion ay katulad din po, Panginoon, ng diniscuss natin simula noong Monday hanggang ngayon po, yung about yung commitment, ay yung baging committed in attending church services. Si Sister Benny muna bumati. Magandang malamig na umaga po sa ating lahat. At good morning sa mga kakos. Ay, magandang umaga po at makinig po tayo sa atin pong devotion. Si Sister Irene din, para bumati. Min. Ito'y Kailokanuhan. Yan, sa Kabisayaan ay maayong buntag sa inyong tanan. Sa Kabikulan ay Diyos maray na aga sa inyong gabos. At dyan, kila Ma'am Flora sa Japan. Ohio gozaimasu. Ayan. Stay tuned po sa lahat mga mothers. Good morning. Okay, thank you, Sister Irene. Sister Vicky uli. Amen. Pasensya na po. Na traffic. So, good morning po muli. It's March 7 na po. At sa iba ay sobrang init na. Pero dito, nakita nyo may mga suot namin. Naka-sweater pa rin. Malamig pa rin po. At umuulan po araw-araw dito po sa Baguio. Kaya enjoy po natin yung muli ang ating pag-aaral po. Yun lang po. To God be the glory. Bago ang lahat, i-greet muna namin ng good morning ang mga nasa FB Live, si Sister Agapita, si Brother Digno, at Mark, si Brad Bore, Sister Nelda, kasama niyang nakikinig, si Sister Margie, good morning sa inyo, si Sister Gina, Sister Myra, good morning. Sister Joyce, good morning po. Si Brother Rolly, Sister Rolin Sanet. Sir Ariel, good morning po sa inyo. Si Pastor, good morning po. Sister Tita, good morning din po sa inyo. So far yun pa lang po ang nakita namin sa FB Live. Si Brad Asherto po, good morning. At si Sister Vicky, katabi ko lang po. Okay, sige. Una-una, pag-usapan muna natin yung pagiging committed in church attendance. Sino mauna, bata?
Sister Irene po. Morning po sa ating lahat. Imbag nga bigat. Ba kayo amin. Yan, ang ating team ngayon ay committed. Commitment. Ayan. Nung last month ay committed to love God. Ngayon naman ay commit to attend church services. Ayan. Buksan natin sa Hebrews 9:27. Ay sa Hebrews 9:27. Dito sa Hebrews 9:27, sinasabing not forsaking the assembly. Ayan. Ayan. Hebrews 10:25. Ayan, buksan natin. Ayan. Not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Ano ba ibig sabihin ng forsaking? Ayan. Yung ito ay dapat hindi natin pinagpapaliban o iiwan or hahayaan, ganun. Pag sinabing forsaking, sapagkat ang pananambahan o yung tinatawag na assembly, it is a Christian meeting to worship God, na ito ay dapat hindi natin ipagpapaliban o pag mabibigyan ng walang pansin. Dapat bibigyan natin siya ng pansin. Sapagkat kung tayo ay may commitment talaga, meron tayong agreement sa Panginoon that we must put into an action or into action. Na talagang, ang sabi rito ay obligate. Yan. Ano ba yung meaning yan? Uobligahin natin yung ating sarili at ito ay isang obligasyon na dapat ginagawa ng isang anak ng Diyos o yung pag sinabing ikaw ay kabilang dyan sa family of God. Yan. Kasi nung tayo ay naligtas, na bautismuhan, naging kabilang tayo sa Church of Christ, hindi pwedeng ihiwalay natin yung ating sarili. Sapagkat kabilang na tayo dyan. Yan. Ang kanakitan ng body na yung daliri nakahiwalay. Kaya kung saan pumunta yung ulo, ganun din susunod yung katawan. Sino po yung head ng church o head of the body? Si Jesus Christ. Na kung ano yung sinasabi ng pinaka-head natin, susunod tayo. Uobligahin natin yung sarili natin. At kung meron tayong commitment na nagawa ay it is an obligation. Uobligahin natin yung ating sarili na maging kasama dyan palagi. Kaya kung meron tayong commitment sa Panginoon na mag-attend ng church services, yan. Hindi pwedeng wala tayo sa meeting, yan. Para wala tayong mamimiss na salita ng Diyos. Na magkakaroon tayo dapat ng excitement or excited tayo pag tayo ipupunta ng church, hindi tayo dapat malungkot sapagkat unang-una ang ating imimit dyan ay ang Panginoon. Kaya nga ibibilang natin sa ating sarili o lagi nating tatandaan, it is our duty sapagkat ang unang nag-command ay ang Panginoon. It is a command at sabihin natin sa sarili natin, it is our duty. Ayan, sabi nga sa Ecclesiastes chapter 12, it is our duty. Magkaroon tayo ng fear of God. Siyempre, kapag tayo ay rumirespeto, fear of God means ito ay high respect, pagbibigay ng mataas na pagrespeto sa Panginoon. At kung tayo ay rumirespeto sa Panginoon, hindi pwedeng wala tayo dyan sa meeting. Yan, sapagkat ito ay mahalaga at bibigyan natin ng attention pag sinabing not forsaking, hindi tayo mawawala. Dapat mag-a-attend tayo. Kaya ngayong sabi commit to attend church services. Pag sinabing attend, andyan yung
bibigyan natin ng halaga. Pag sinabing attention, ay magbibigay tayo ng pansin. Hindi lang yung nag-attend tayo, kundi dapat nakikinig. Yan, pag sinabing attendant is yung nakatuon yung inyong puso't isipan kung saan yung tayo ay nasa meeting. Yan. Especially ang ating minimit ay ang Panginoon, ay bibigyan natin ng halaga. Hindi pwede tayong mawawala. Kaya nga, ang commitment dapat natin ay to attend church services. Lahat ng services, katulad ng Sunday, morning, afternoon, midweek service, every Wednesday, 6 o'clock, at pag Sabado naman ay yung discipleship service. Nandyan tayo para tuloy-tuloy tayong matututo. Na obligahin natin yung ating sarili na mag-attend, huwag ipo-forsake, huwag babaliwalain, huwag nating hayaan na hindi tayo mag-attend yan sa church services sapagkat ito ay duty natin. Yan. Magkaroon tayo ng sapagkat pag tayo ay nag-commit, meron tayong commitment, it is an agreement to put into action na hindi lang natin na sinasabi kundi ginagawa. Yan. Sabi nga aramid di pakakitaan. Yan. Dapat nandyan ka, nakikinig para tuloy-tuloy yung growing, yung sa pagtuturo kasi especially pag nagpipreach na yung ating pastor, ito na yung time na makikinig tayo para meron tayong matututunan na siyang ituturo din natin sa ating mga dinidisciple. Unang-una sa lahat yung ating family para madala talaga natin. Dadalhin natin sila. Kaya nga sa amin, nagkaroon kami ng rules na kapag may bisita, hindi pwedeng hindi mag-attend. I-close yung aming bahay, walang maiiwan. Dadalhin namin sa church lahat. Kaya pumupunta yung mga kamag-anak ko, hindi pwedeng hindi sila sasama sa amin. Sapagkat sabi ko, i-close ito at dapat lahat nandun tayo sa church. Kaya dinala ko yung aking mga kapatid, pag pinapasyalan ng mga asawa nila, mga anak. Ganun din po yung aking mother at yung pag may mga relatives kami, ay yun talaga yung rules namin sa bahay. Pag may bisita, hindi pwedeng hindi sasama sa church. Lalo na pag Sunday, yan. Morning and afternoon. Yan. Okay po. To God be the glory. Amen, Sister Irene. Thank you. Susunod naman po na mag-discuss ay si Sister Vicky. And muli, sa March na ito, ang ganda naman po yung topic natin. Yung church attendance. Na napakahalaga po bilang isang Kristiyano. Ito yung isang sa 5 na yung basic natin na pag tinanggap natin ang Panginoon, pag na-save na tayo, andun yung commitment natin, andun yung responsibilidad natin. Andun yung buhay natin bilang isang Kristiyano. Kaya napakahalaga po sa 7 araw na binigay ng Panginoon sa atin. Isa lang yung hinihingi niya. Nandyan po yun. Pero bilang member ng PMA Baptist Church ay, di ba, andyan po na hindi lang po linggo, pag talagang andyan ka, mahal mo ang Panginoon. Lahat ng services na nandyan din sa Bible noon, unang panahon, ay araw-araw po sila sa templo. Kaya napakahalaga po para tayo'y lumago bilang isang Kristiyano. At isa pa ay i-commit natin na with the whole family. Nasabi ni Ma'am Irene kanina na pag may bisita daw sila sa bahay nila, hindi pwede na hindi aatin. Ibahay nila dito sa church. Di ba? Mamaya, naiwan sila sa kwarto. Ano ba yan? Kaya napakapalad po nila kasi ang laki ng bahay nila. Yung bahay nila yung bahay sambahan. Kaya makita po natin si Ma'am Irene hanggang sa mga apo niya nandito po sa church. Na sabi nga, kahit buong barangay doon sa Cavite, pwede niyang dalhin dito, pwede niyang buhayin. Dahil po sa salita ng Diyos. Ayan. Nagsuko po sila ng buhay. Andito po sila
na nakukumplay po nila yung nasa Bible na araw-araw nasa church. Grabe yung pagpapala ni Ma'am Irene. Di ba? Araw-araw nasa church. So, napakahalaga po yun na dito sa church ay pag-aaralan po natin tulad pag sa Wednesday, andyan yung prayer meeting. Na ang ganda po yung topic ni Pastor, talaga makilala mo talagang lubusan ang Panginoon. Who is God, diba? Tapos pagdating po sa Sabado, yung discipleship, nadadalhin natin yung mga dinidisciple natin para matuto din ng salita ng Diyos. Wala po tayong courage na magbahay-bahay, mag-Bible study. Saan po tayo lalong natututo ng salita ng Diyos? Dito po sa bahay-sambahan. Kaya bilang isang Kristiyano, dapat buhay na po natin yung nasa church, hindi po tayo absent, lalong-lalo na po yung araw ng linggo. Parati pong challenge ni Pastor na ang araw ng linggo ay buong araw yan. Kaya dapat morning service at afternoon service at pagkatapos, andyan pa yung fellowship na talagang nasa Bible po yan. Hindi ng pastor natin, talaga hindi i-challenge sa atin yun kung wala po sa salita ng Diyos. Kaya yun po, kanina binasa po yun, yung sa Hebrews 10:25, na huwag ipagpapaliban ang pagtitipon. Kaya andoon po, very familiar verse din po ito. Sabi niya, ulitin ko po, not forsaking the assembly of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Kaya, challenge po tayo muli na buong family, na andyan yung pagmamahal ng Panginoon na talagang ginagamit ang pastor ng simbahan na ito, PMA Baptist Church, na talagang pag nakita niya, asaan yung anak mo, na sa dami-dami ng, makita talaga natin yung wisdom na binibigay ng Panginoon sa ating pastor, na sa dami-dami puno yung church, pero makikita niya po yung isang anak mo na wala, na hindi mo kasama sa simbahan. At sana, yun yung papasalamatan natin na kung hindi sa kapangyarihan ng Panginoon, paano mapapansin ni Pastor, paano niya makikita, at higit sa lahat, pagka nabanggit na sa pulpito, ay mapapasalamatan natin ang Panginoon kasi ayaw niya tayong mapahiwalay sa salita ng Diyos. At napaka-importante po talaga yung church attendance kasi nga po, doon natin matututunan yung salita ng Diyos. At tingnan po natin muli sa Acts 2:42. Ito yung napaka-halaga din na matutunan po natin sa church na kami po, kung hindi po napunta sa PMA Baptist Church, iba po ang natutunan po namin tungkol sa panalangin. Tulad ng Bible study namin kagabi doon sa Marcos Highway, na yung kahalagahan ng prayer. Sabi niya dito sa Acts 2:42, sabi niya, and they continued, ito nabanggit din ng mga nakaraang araw sa devotion, steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship and in breaking of bread and in prayers. Na makikita po natin pagkatapos po ng preaching ni Pastor, bakit tayo pinapa-forward sa harapan? Na buong family na naman. Parating challenge ni Pastor po yun, na gusto niya buong family, kasama mo yung family. Pero makikita natin sa totoo lang, nakakalungkot, hindi nila makita yung pagmamahal ng Panginoon na bakit humihiwala yung ibang anak. Sa totoo lang, iba ang kasama niya sa prayer. Napakahalaga po yun, na sana maunawa ng lahat yung invitation na yung mula Sunday school, pagkatas ng preaching, pagkatas ng challenge, pagkatapos ng encouragement, luluhod po tayo dun sa harapan. Napakaganda po pang marinig natin mula sa tatay na ipag-pray, pagsalamatan yung mensahe, at ipag-pray niya yung anak niya na ganun ang gawin sa buong family. Po yun talaga na ako sa totoo lang, kasi may mga kanya-kanyang disciple, may kanya-kanya, lalo na pag may bisita, minsan gustong-gusto ko rin magkakasama kaming buong family. Kaya yun sila, Tintin, may ginagabayan din manalangin. At yung isang family na parati kong isinasama pagka prayers invitation, ay talagang, yung invitation talaga yan, umiiyak ako kasi
talagang pinaparinig ko sa kanila kung gaano sila kamahal ng Panginoon, na lumulod po doon, nakasama ang anak, na yung mensahe ay pasalamatan, na lalong-lalo pag talaga yung mensahe ay talagang para sa atin, ay talagang pagdating sa invitation, talagang iiiyak mo yung sa pasasalamat, at iiiyak mo na talagang kung may nagawa kang pagkukulang, iiiyak mo yun sa Panginoon, iluluhod mo talaga. Kaya napakahalaga po yung invitation, at napakahalaga na pati yung anak mo pang maririnig niya, na yung ihingi mo ng tawad, yung sa preaching, yung challenge, yung encouragement, na lalo na pag hindi mo nasunod, ay maririnig nila na ganun yung panalangin mo, at andyan yung power na talagang doon. Kaya pati kahit nasiksikan na doon sa harapan, talagang china-challenge pa rin ni Pastor na doon tayo lumuhod sa harapan, na wag lang doon sa kinaupuan natin, kundi mag-forward tayo. Kaya yun po yung matutunan natin sa simbahan, na yung nga, hindi lang po sa araw ng linggo, kundi sa lahat ng pananambahan, yung po yung prayer meeting, yung discipleship service, at minsan andyan pa rin po yung prayer vigil po natin, na by grupo. Andyan po yun. Dito rin po ginagawa po yun sa simbahan. Kaya napakahalaga po yung assembly, yung hindi lang sa linggo, na pasasalamatan natin ang Panginoon, at ibibigay talaga din ng Panginoon yung araw na yun, yung oras na yun, kasi salita niya yun utos niya yun, na pag talagang alam ng Panginoon yung puso mo, gagampanan mo, gagawin mo ng lahat ng paraan, tulad ng challenge sa mga working, na pag araw ng pagtitipon sa prayer meeting ay magpaalam ka, na sana kahit na minsan lang yun na mag-undertime, o kaya ako nung nagtatrabaho ako, papasok akong maaga, para maaga ka rin pwedeng umuwi pagka-araw ng prayer meeting. Kaya sa lahat po ng mga nakikinig ay napakaganda po na sa lahat ng challenge ng Panginoon sa atin ay makikita natin yung power na ipagkakalob niya po yun pag talagang ikukumit natin sa ating sarili, sa ating puso isipan, yung pagmamahal natin sa Panginoon, at magagampanan po natin yung mga salita ng Diyos na pinang-challenge po sa atin. So, yun lang po. Andito po na, andyan po in Apostles' Doctrine. Ito po yung matututunan natin. Na sabi nga, at sa lahat din po, pag nandyan na po tayo sa church services, ay andyan uli ang challenge sa ating pastor na makinig. Huwag matutulog. Yun po yung mga dapat natin po gawin pag nandito po tayo sa church. Andyan na pahalagahan po natin lahat ng naririnig po natin. Yan lang po. To God be the glory. Thank you, Sister Vicky. Okay. So, i-summarize ko lang po ang mga nasabi ni Sister Irene sa ni Sister Vicky. Sabi nga, ang church ito ay ang pag-attend ng church, sabi nga na wag pagpagliban ang mga pagtitipon sa simbahan, at gawin itong commitment at bigyan ng importansya. Wag lang ini-neglect, kundi bigyan ng pagpapahalaga, kasi ito ay duty natin bilang anak ng Panginoong Diyos. Ang assembly, sabi nga, ng church assembly, ito ay hindi dapat i-disregard, kasi kung hindi binabaliwala mo yung pagtitipon na yon, sabi nga nandoon wala kang respeto sa Panginoong Diyos. Kay Sister Vicky naman, sabi nga yung church services na dapat i-attend ito regularly at all times, at bawat membro ng tahanan ng ating family, bawat membro ng ating family ay dapat nandoon sa church. Hindi doon na tayo mismo bilang pero sa mag-encourage sa kanila na wag nilang ipagpaliban, dapat nandoon sila regularly sa church. At nga, sabi nga, the whole Sunday, syempre dapat nandoon, hindi lang umaga, hindi lang hapon, kundi hapon at umaga. Kasi Sunday nga yun. At yung invitation na nandoon yung mga family na dapat na nag-gathered, hindi yung di ba talagang pag sa invitation dapat buong family na nanalangin, napapakinggan yung panalangin ng tatay para sa buong family. At ikaw naman kung mayroon ka naman dinidisciple, lalo na kung marami sila, kung sinong doon sa family na yun, sinasama mo rin sila at ini-invite na kasama sa invitation. At sa akin naman, na-discuss naman kung gaano ka-important, kung ano ang ibig sabihin ng commitment na last month, last January pa, na-discuss na rin natin kung anong meaning ng commitment. Ito yung pagtitiwala, ito yung
Yung hindi lang ginugol mo, kundi dapat may isa sa katuparan mo. Ibig sabihin, gagawin mo yung anumang goal na yon na dapat tuparin mo. So, kinuha ko lang po yung powerful na yung 4 reasons bakit tayo ay kinakailangan mag-attend sa church. Unang-una, sabi nga, God says in His Word, we should attend church regularly. Sabi nga sa Hebrews 10:25 na na-discuss na rin kanina, nabasa na not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. No, sabi nga ang linaw-linaw, sabi nga wag nating ipagpaliban ang pagtitipon. Bigyan natin ito ng pagpapahalaga para magkaroon tayo ng exhortation sa bawat isa at magkaroon tayo ng makita natin yung kahalagahan at makapakinig tayo ng salita ng Panginoong Diyos. Kasi kahit sabihin nga natin nagbabasa tayo ng Bible, kahit na sabihin natin na devoted tayo sa pagbabasa ng Bible sa ating mga personal devotion, iba pa rin po yung nandun ka sa church na may napapakinggan kang preaching. Iba pa rin yung na-i-share sa atin o na ipapahayag na mensahe na nandun tayo mismo napapakinggan natin through our pastor. So, sinabi rin sa Bible nga, sabi nga yung church, ito yung bride of Christ. So, na mahal ng Panginoong Heso Kristo. Dahil sabi nga, Jesus is love. So, mas mabuti na nandun tayo dapat na habang nandun tayo sa assembly na yun, nang nararanasan din natin, nararamdaman natin kung paano yung pagmamahal ng Panginoong Diyos sa tuwing tayo nakakapakinig personally mismo, nandun tayo nakakapakinig ng salita yung mensahe ng Panginoong Diyos. Napaka-importante yung, sabi nga yung church attendance na sapagkat na aside sa itinuturo sa atin, ito rin yung pag-worship natin sa Panginoon, pinapakita natin sa Kanya kung paano natin siya wino-worship. Sabi nga, ang Panginoon tayo ay mismo tinatawag niya na mag-gather upang ma-bless tayo at para makita natin kung ano man yung blessing na tinatamasa, ma-realize natin, ma-recognize natin yung blessing na binibigay sa atin ng Panginoon kapag nandun ka sa pagditipo na yun upang makapakinig ng salita ng Panginoon. So, number 2, sabi nga, worshiping Jesus together at church. Sabi nga, napaka-importante rin ito. Kasi, mismo, sabi nga, yung si Jesus Christ, nandun na sa atin the moment tinanggap natin siya bilang ating Panginoon tagapagligtas, na yung Holy Spirit na nandito na sa loob natin, sabi nga, ito ay, na sinabi mismo sa Bible nang dapat nating paniwalaan. Sabi nga sa Matthew chapter 18 verse 20, 18:20, for where 2 or 3 are gathered together in my name, there am I in the midst of them. Biro mo, napakandang isipin na kapag nandun ka, nagtitipon-tipon kayo, pinag-uusapan, kasama natin pala ang Panginoong Hesukristo. So, bakit natin yun isasayangin yung pagkakataon na yun na nakakasama natin ang Panginoong Diyos. Kaya nga, diba, sa devotion, sa family devotion, ganun din ang encouragement na lang sa atin na magkaroon tayo ng family devotion. Nandun tayo sa simbahan sa oras ng pagtitipon. Kasi upang makasama natin, blessing yun na makasama natin, sabi ang Panginoong Hesukristo. Mismo sabi nga dito sa Matthew 18:20 na kung ano man yung gathering na meron tayo, sabi nga nandoon ang Panginoong Hesukristo, lalo na kung siya ang pinag-uusapan natin, siya yung sentro ng ating pinag-uusapan. So, sabi nga napaka-importante yun kasi ito yung pagkakataon natin para bigyan nating papuri ang Panginoon, para i-worship natin siya at bigyan nating pagpapahalaga yung presensya ng Panginoong Hesukristo. Number 3, sabi nga bilang isang Christian, na kinakailangan tayo ay matagpuan talaga sa simbahan. Kasi lalo na sa church services, kinakailangan tayo doon ay mag-ipon-ipon na lalo na ang buong family natin kasama natin kasi para tayo nang ma-encourage natin ang bawat isa at mai-involve din natin yung ating sarili sa mga gawain sa simbahan.
Sabi nga nang marami tayong nababasa, marami tayong napapakinggan, pero iba pa rin kung nandoon ka sa place of worship. Walang iba kundi yung simbahan. So last, nang ito ay we grow more spiritually when we gather together at church. Nang pag pumupunta tayo doon, sabi nga unang-una yung ating upang makapakinig, upang matuto, upang mapakinggan yung kung ano man mensahe na nais iparating ng Panginoong Diyos sa atin. Nang hindi tayo pumupunta sa church upang tingnan yung damit, kasuotan ng ating mga kasamahan. Yung hindi tayo tumitingin na meron tayo ibang church, di ba, na gano'n, ano ba naman yan? Yan na lang ang damit niya. Ano ba naman yan? Mukhang hindi naligo. Hindi tayo gano'n. Kapag pumupunta tayo sa church, hindi natin tinitingnan yung itsura ng kapatiran, kundi pumupunta tayo doon para unang-una para matuto, upang unang-una para mapakinggan kung ano man mensahe na nais parating sa atin ng Panginoon sa oras na yon ng pagtitipon. At sabi nga dito na tayo ay nag-gather as believer para i-refine natin yung ating mga sarili. Maayusin natin, isaayos natin ating buhay, i-organize natin, kasi doon yung pagkakataon na tayo ay tinuturuan. Ito rin yung pagkakataon na tayo ay nananalangin sa bawat isa. Nananalangin tayo as family, nananalangin tayo as church. At ito rin yung pagkakataon para i-encourage natin ang bawat isa kung paano natin pagsilbihan, paglingkuran ng Panginoong Diyos ng buong puso. At ito rin yung pagkakataon para makita natin yung blessing na kapag ikaw ay merong napapakinggan, lalong-lalo na katuruan, lalong-lalo yung guidance na ibinibigay sa atin through the Word of God, sabi nga dito ay isang blessing yun. Na kailangan hindi natin maipagpapalit sa material o financial man na bagay. At ito rin yung nagtuturo sa atin para tayo ma-strengthen, para tayo ma-empowered nang habang tayo ay nandun yung pagtitiwala natin sa Panginoong Jesucristo. So yun lang po, si Sister Benny. Hello, good morning pong muli. At yun nga po, nabanggit na po lahat. Pero napakaganda po na ang ating topic ng buong buwan na ito. Yun nga, sabi nga na itong year na ito ay year of commitment. At yun nga po na kung bakit ba tayo merong commitment. Di po ba? Kanya-kanyang commitment meron po. Pero ito po yung commitment po na to attend church services. Yun po yung parati natin na na ginagawa. Bilang isang Kristiyano, dapat po talaga tayo na a-attend tayo sa mga church services. Paris nga po nang nasabi ng mga kasama ko po na lahat po tayo dapat ay sa church, sa lahat ng services ng church, mula linggo, yung buong linggo na yan, buong umaga, hapon ng linggo. Kasi nga diyan tayo kumukuha ng lakas, diyan tayo kumukuha ng instruction sa salita ng Diyos na naiihayag na sa atin ng ating pastor na pinagkakaloob ng Panginoon na wisdom ng pastor natin na ipahayag yung salita niya. Kaya yun po yung ating dapat na gampanan at gawin. Kasi nga tayo bilang isang anak ng Diyos ay hindi tayo lalago kung hindi tayo makakapakinig ng salita niya. At yun nga, sabi nga dito sa yung ating verse na Hebrews 10:25 na not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as ye see the day approaching. Yan po yung forsaking the assembling of ourselves together. Na sabi nga po yung nabanggit po ng ating pastor no na
yung i-ex not assembling ourselves together na yung sa yung pagtitipon po ng mga Kristiyano. Yan po, mga Kristiyano. Meeting for worship. Yan. Na wino-worship po natin yung doon po natin i-wino-worship sa church ang Panginoon. At bakit ba natin i-worship ang Panginoon? Kasi siya po talaga siya na nga po yung nagligtas sa atin sa ating mga kasalanan. Lahat po ng ating mga kasalanan ay inako na po niya. Siya po yung na pako sa krus ng Kalbaryo. Kaya sana tumbasan po din po natin ito na ano ba yung church attendance. Meron lang po akong isang puntos na sasabihin dito na yung devotion to God. Yun po yung ano ba yung devotion to God? Tayo po ay yung desire po natin na i-worship nga po ang ating Panginoon. Na ano ba yung worship, yung devotion po yung i-honor po natin and magsaserve po tayo sa Panginoon. Kasi nga na tayo bilang isang Kristiyano nga, meron tayong commitment. Ano yung commitment natin sa Panginoon, yung agreement, yung trust natin. Yan. Yun po yung ano. At sabi po dito sa 1 John 4:8, sabi po dito na, He that loveth not, knoweth not God, for God is love. Na andun po, yung pong, yung pagmamahal po natin sa Panginoon, na kung hindi po natin tutumbasan yung pagmamahal sa atin ng Panginoon, karamihan nga po, hindi nga Panginoon lang talaga ang nagmamahal sa atin. Karamihan sa tao, hindi ko po ini-exempt yung sarili ko. Karamihan po na minsan ano po din natin yung pagmamahal natin sa Panginoon. Na sana bilang isang nililigtas nga niya, ay andun po yung pagmamahal po natin sa Panginoon. Huwag po nating wawalain yun. At sabi ko nga po pagka yung nagba-Bible study ako sa mga bina-Bible study ko po, ay mahalaga po kako yung pag-attend sa church. At yun po doon po tayo kako, hindi lang sa Bible study, kundi ang mahalaga talaga yung pag-attend sa church. Kasi doon mapapaliwanag po yung mga salita ng Diyos na kung saan ay binibigyan ng wisdom ng Panginoon ng ating pastor para ipaliwanag kung ano yung mga salita niya na dapat na makamtan po natin. At yun nga, at ang kaakibat nga po dito talaga ay una-una talaga yung panalangin. Kasi kung walang panalangin, ay hindi po natin magagawa lahat yung gustong mangyari ng Panginoon. Kasi tayo bilang isa nga na ay wala po tayong ano ba yung worship. Yung worship po ay sa Psalms 29:2, tingnan po natin na, give unto the Lord the glory due unto His name. Worship the Lord in the beauty of holiness. Doon makikita po natin yung beauty at holiness po ng Panginoon. Na doon po natin wino-worship sa church ang Panginoon. At sa totoo lang po, una talaga, family po natin ang dapat po natin dalhin sa church, at pati na po yung ating mga nasisiran na mga nasisiran po nating, at saka yung dinidisciple po natin.
Yun yung dapat na ipamulat po natin talaga sa kanila na dapat yung church services po ay hindi po natin maneneglect. Yun po. At yun lang po, to God be the glory. And Sister Benny, thank you sa iyo. I-summarize ko lang po ang sinabi ni Sister Benny. Sabi nga, napaka-importante bilang anak ng Panginoong Diyos. Nandun tayo sa bawat pagtitipon kasi ito yung pagkakataon na tayo ay nakakapakinig ng instruction mula sa Panginoon. At ito rin yung pagkakataon na tayo ay natuturuan at upang ito rin yung pagkakataon para ipakita natin yung pagmamahal natin sa Panginoong Diyos. Sabi nga, pag nasa simbahan ka, pinapakita mo yung pagmamahal mo sa pagmamahal sa Panginoon, pagpapakita mo na nandun yung pagrespeto mo at pagmamahal din sa ating pastor. Kaya sabi nga na ganun ka-importante na yung kung ano yung pananambahan na dapat nandun tayo. Dapat sabi nga, bawat isa sa atin, i-commit natin ang ating mga sarili na nandoon tayo sa bawat pagtitipon. So, medyo maaga pa. Pakinggan muna natin kung ano po yung din ma-share nila ni Sister Geraldine at ni Sister Emilia. Sister Emilia muna po. Good morning sa ating lahat. Sa totoo lang, naging topic natin ito last year, kaya naisulat ko sa laptop. Nakita ko kung sa akin yung sabi na extorting another, God's another. Tapos, sa akin lang, kasi hindi naman ako nag-attend. So, yung sabi niya nga sa Romans 10:17, na dahil sa pakikinig ko ng pakikinig ay marami akong natutunan na instruction kagaya ng mga preaching pastor. Sabi niya, ang sipag-sipag niyo sa mga trabaho niyo. Bakit hindi kayo mag-ano din sa Panginoon? Totoo naman, nangyayari din sa akin. Bakit nare-realize ko minsan ang sipag ko nga, pero bakit sa yung pagdating ng hapon, tinatamad ka na nagbabasa, gano'n, kasi pagod ka nga eh. Pero ang panalangin ko lang talaga, bigyan ako ng lakas, bigyan ako ng wisdom para hayaan ko siya na makilala pa ng lubusan. Saka sa pagbabasa ko, at saka yung sa mga naririnig ko din na mga testimony, doon ako na-encourage. Kaya sabi nga, sa pakikinig mo ng pakikinig, doon ka na nag-grow yung faith mo. At sabi nga kahapon din ng mga nag-devotional, anong attitude mo pag nag-attend ka? Seryoso ka ba? Baka iba yung inaatinan mo, iba yung tinitignan mo doon. So, kailangan yung attitude din natin, yung character natin. Kung seryoso ka ba, para ba sa Panginoon mo ginagawa mo? Baka nandun ka lang for the sake lang masabi na present ka, pero inside your blanco, wala kang natutunan. Hindi, walang nag-transform sa buhay mo. So, marami akong natutunan din sa pagkikinig ko. So, hindi ko din na-reach out ng mga family ko kung hindi rin ako nakikinig. At yun lang po. Salamat. Sabi nga niya nakarelate daw siya sinabi ni Pastor last Wednesday na kayo ay sobrang sipag ninyo. Pagdating ninyo sa church, pagod kayo kaya tulog. Sister Geraldine? Yes po. Ano pong ma-share ninyo regarding po dun sa yung pagiging committed sa church attendance? Ano po, yung masabi ko is we should be attend church regularly according to Hebrews 10, chapter 10, verse 25. Kasi parang if you're not committed to
to do it po, parang blasphemy na po yan sa kanila rin. So, as it says also in the Bible, if you want to do things to the Lord wholeheartedly, yun po. Amen. Makapakinig din tayo din sa mga nandito sa studio ngayon. Una-una, Sister Cherry. Amen. Maraming salamat pong muli sa mga natutunan namin sa devotion na ito, especially yung dalawang verses po na ulit-ulit po nilang binabanggit sa atin, yung sa Acts 2:42 at sa Hebrews chapter 10 verse 25 na kailangan talagang hindi natin ipagpapaliban ang araw ng services. At hanggang sa Bible study din po namin kagabi, yun pa din yung pinag-uusapan, yung sinabi ni Pastor na ubusin yung lakas sa kamunduhan, sa mga trabaho natin, and then wala na para sa Panginoon. So, dapat yung mga ganun hindi natin papalagpasin at mamaliitin. Yun, kung si Ma'am Emilia at yung ibang mga kapatiran sa village kahapon ay na wake up, na awaken doon sa ganon, ay sana lahat din po tayo. Yan, maraming salamat po. Good morning po sa ating lahat. Papasalamat din po ako na kung hindi kami nag-commit noon na yung mag-church po, ay syempre wala kami ngayon dito. Doon naman po talaga nagsisimula doon. Yung church attendance po talaga napaka-importante po. Kasi nga sabi ng Bible sa Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God. So yun po yung ginawa po namin. Kasi pagka munta tayo ng church, nag-commit tayo na mag-attend ng services, ay doon tayo matututo at mag-grow spiritually. At yun nga po yung nangyari sa amin. At nag-decide kami na mag-full time. So napakahalaga po talaga ng pagpunta po talaga sa church. Yun po. Ayan. Good morning po sa inyo po lahat. At nagpapasalamat po muli sa devotion na ito. At napalahanan po muli. Yun nga po ang ang devotion po natin about sa commitment to attend church services. Hindi lang po basta atin kundi may commitment po talaga. Kasi maraming uma-attend lang pero walang commitment. Kaya minsan kadalasan lang kasi po, na ma-example ko lang, kasi po nung Sunday, di po ba? Sunday ng hapon, after ng preaching ni Pastor, ay nagtanong siya, ay nagpataas ng kamay kung sino magko-commit ng church services. Ay meron lang po dun sa harapan namin na hindi man na maitaas yung kamay. Sabi ko, ay ang ganda-ganda ng preaching ng buong araw. Sabi ko, kung ano lang, ang ganda di po ba kapag dahil sa church services, nandiyan po yung faith, nandiyan po yung peace. Hindi man lang yung ipag-pray po na na may meron naman din yung nung Wednesday din, sinabihan yung anak na attend ng Saturday, nag-reason agad yung anak. Maraming gagawin sa school. Sabi ko, hindi man lang na sinabi po sisikapin ko, yung bang ganun. Kaya talaga mahalaga po talaga na hindi lang po attend sa services, kundi may commitment po talaga. Kasi kapag may commitment, excited, magdadala ng bisita, excited sa pakikinig ng salita ng Diyos, hindi tutulugan. Kasi yun nga po, naipaliwanag mula po nung Sunday pa hanggang kahapon na devotion, yung kahalagahan na nasa church po tayo. Yun po. Thank you po. Good morning po sa lahat at maraming salamat po sa mga host po. Nasabi naman na din po lahat. So ang masasabi ko lang po, ayun po, kailangan po natin talagang maging active sa church. Yun lang po. Amen. Salamat po sa mga napakinggan natin dito sa studio, mga mothers. Sabi nga dito kaya tayo ini-encourage na maging committed sa church attendance dahil ito yung unang-una pagpapakita natin love and respect Panginoon. Ito yung pagkakataon na mayroon tayong blessing na makapakinig ng instruction mula sa Panginoon. Huwag nating pagpaliban at huwag nating hayaang lumipas o kaya hindi tayo makapakinig ng blessing na yun. At napaka-importante, sabi nga, kaya bakit tayo ini-encourage na maging committed?
para ibigay natin yung ating mga sarili, bigyan natin pagkakataon at para tayo ay lumago spiritually. Kasi kung compliance lang at hindi ka committed, walang mangyayari doon. Anytime pwede kang umalis, anytime pwede mong baliwalain, hindi mo papahalagan. Pero pang isang taong committed, sabi nga, through thick and thin, nandoon ka pa rin. Ipinaglalaban mo at ginagawa mo kung anong nararapat. So, yun lang po, nang medyo maaga kami, at nang hindi nag-overtime kasi ang bait-bait nila, babatiin lang po namin yung hindi namin nabati kanina, si Sister Julian Bulyago, no? Si Sister Cynthia Reyes Siguenza, si Mercy, si Sister Mercy Mama Cacho, nila mama nila Baneneng. ni Baneneng, at saka ni ni Kiray. Kiray. Mga unique yung pangalan nila from Tapos Anda. si Junicio. Ayan. Sila Kay. Tapos Pepe. good morning din kay Brother Philip. Matagal-tagal ka nang hindi na namin nakikita. At ganun din po kay Nanay Lina Lanugon. Good morning po. Kay Sister Rose Ann Arellano. Good morning po. Sino pa? So far, si Sister G, si Virgie Arong. Lisa Grace. Tapos si Edith Pahariliaga, good Yes. morning po sa inyo. Tapos, sino po? Wow, si pang, Edith. Punso nila Brad Chris. si Krisha. Alas dos Good ng madaling morning. araw ata doon sa kanila. Amen. Si Sheena Verona. Ay, anak ni Sister Charlotte. Nandiyan siya, anak ni Sister Charlotte. Amen. Makinig ka parati. Sheena. Okay. Salamat sa inyo, sa inyong presensya. Salamat sa pag-join nyo rin sa amin. At ganoon din salamat din kay Sister Geraldine at kay Sister Emilia. Tulog na or may ginagawa pa. Hanggang 4 a.m. daw siya ngayon. Okay, so sino mag-pray? Sister Benny? Closing prayer po tayo ngayon. Sige. Dakilang Diyos, maraming salamat pong muli na kami po ay nakapagbahagi ng salita niyo, Panginoon. Nawa po ay ito po ay napulot ng bawat isa ang mga salita niyo, Panginoon, at maisa pamuhay. Salamat din po, Panginoon, sa amin pong pastor na patuloy nga po, Panginoon, na ipinupos ang bawat isa sa ganitong sitwasyon, Panginoon. At salamat din po na kami po ay parati niyong ginagamit sa ganitong pagkakataon na maibahagi ang inyong salita, Panginoon. Pangunahan niyo po kami at mamaya po, Panginoon, ay meron pong mga saturation sa bawat grupo. Ay bawat isa po, Panginoon, ay makapag-involve nang sa gayon ay marami pong maligtas pang mga tao na hindi pa nakakatanggap ng kaligtasan, Panginoon. Salamat din po, Panginoon, sa mga kalakasan na pinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw at sa mga biyaya at pagpapalang pinagkakaloob niyo. Pangunahan niyo po kami. Kayo po ang magbigay sa amin parati, Panginoon, ng kalakasan, ng wisdom para po maibahagi ang inyong salita, Panginoon. At patuloy nyo nga po kaming gamitin sa lahat ng aspeto ng aming buhay, Panginoon. At pangunahan nyo rin po, Panginoon, ingatan ang aming pong pastor na nasa Swal, Panginoon, sa kanila pong balik dito sa araw ng bukas ay kayo po ang mag-ingat. At sa mga saturation po, Panginoon, pangunahan niyo po ang bawat anak niyo, Panginoon. Ingatan sa lahat po ng kanilang pupuntahan. At kayo po ang maitaas. Salamat po at patawad sa mga pagkakasala at pagkukulang sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Ayan, kay Sister Carol Labot. Thank you sa good food kagabi kasi 5th death anniversary ni Brad Chris kahapon po. March 6. Kaya thank you po. See you again po.
At mamaya, Sister Carol, good morning. Okay. Kay Brad Bye-bye po Ernesto sa na Morning, kikinig din. Sister Thank you Carol. po. Thank you. It is hard to understand God's purpose in our lives. It is hard to obey the perfect will of God. But all we need to do is to trust Him with all our heart, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Never stop to run the race that God has set before us. Do your best to reach your goal, and God will take the rest. Lay aside your burden at His feet, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you.